Magandang araw po mga kababayan. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na OFWs na ang ating modern day heroes. At syempre, nais ko ring batiin ang lahat ng mga Pilipino guerrilla forces, ang mga makabagong bayani na nagboboluntaryo upang depensahan ang kanilang mga sarili, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga komunidad at ang buong bansa. Ako po ay hindi miyembro ng FGF, subalit ako po yung mahanga kay Sir Dado Enrique na siyang nangunguna o supremo ng Filipino Guerrilla Forces. Alam ko ngayon si Sir Dado ay kasalukuyang nagpapahinga at nagpapagamot. Sir, magpagaling po kayo kaagad. Sana po ay makikita na namin ulit kayo sa inyong panibagong vlog. Patuloy po namin kayong sinusubaybayan. Napakahusay ng inyong mga pinapakita at sinasabi, pinipresent sa amin sa pamagitan ng inyong vlog, the Pinoy Survivor Vlog. So ito po ang Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldier's Opinion, Comment, Observation, and Assessment. Ginawa ko po ito upang ihayag din ang aking mga opinion, comment, observation, at assessment. Hindi po tayo pwedeng manatili na lang natahimik sa gitna na nakikita natin na medyo sumusobra na talaga ang mga pangyayari. Wala naman tayong sinisisi dito. Subalit titingnan natin, ito po ang pamagat ng aking vlog ngayong araw. Reinforcing a fellow Scout Ranger. Ideas of the Filipino Guerrilla Forces. Yan po si Sir Dado. Sir, i-play ko sana ang ilang content ninyo, subalit hindi ko kayang i-play ito dito. So maybe next time, i-play ko muna bago ako magbigay ng sarili ko ring opinion. Sir, maraming salamat sa pahintulot na binigay mo. Hopefully, gagaling ka na, sir. At mapapanood ka namin ulit. Ito po ang aking ipapresent, the Contemporary Operational Environment or COE, based on the trans forces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources or trans forces. Ito pong small picture, nandyan ang South China Sea, with Philippine Sea, corruption, poverty, unemployment, inflation, hoarding, drugs, crimes, disparity. At lahat ng yan sinisisi natin sa gobyerno or admin, no? Kasama na yung political bickerings. Pero mga kababayan, small picture pa lamang po yan. May mas malaking picture po dyan at ito po yon. Tingnan po natin. Ito yung pinakita natin kanina. Subalit, yan ay maliit na picture pa lamang po. Napakakomplikado po ng ating sitwasyon. At sa komplikadong sitwasyon na yan, malaki rin po ang kasalanan nating mga mamamayan. Tingnan po natin. Nandyan ang bad capitalist. Itong mga bad capitalist, bumalik na ang mga cronies, elites, at mga oligarchs, smugglers, hoarders, syndicate, namamayagpag sila ngayon. Ang iba malamang dyan ay nandyan na sa politika. Kahit sabihin man natin o hindi, talagang siyempre, isa yan sa maaring gusto nilang gawin. So ano ba ang gusto nilang gawin dito? Seize economic and political control. So magmatsyag po tayo. Hindi po tayo pwede basta-basta pag may pera, 500, 1,000, 2,000, iboboto na natin yung mga ang mga taong ito. Alam nyo po, yun yung naging problema kung bakit ganito ang ating sitwasyon. Kasi hinayaan natin ang vote buying na mamamayagpag dito sa ating lipunan. Napabayaan din kasi. Wala tayong magawa. Yan na yan. Pero ano ang next na move natin dyan? Kailangan malaman ng taong bayan na ang kanilang desisyon sa pagtanggap ng pera, ng vote buying, ay naging resulta ng talagang talamak na problema ng ating lipunan. Tingnan natin yung sa administration, ano bang nandyan? Nandyan ang bureaucracy, nakasama na rin dyan, syempre, ang mga political butterflies. Yung mga, alam mo na, pag politiko kasi kung saan yung malakas, nandyan yan So, destroy political rivals. Normal lang yan, even before, kahit kailan, ganyan na talaga. So, etong bago, yung communist left, nandyan na rin, nakisama. Ang target nito is to seize political power. So, ibig sabihin, nagkaroon sila ng temporary alliance yan. Tingnan natin, itong political rivals na kalaban nila. Kasi pagkatapos nilang gapiin itong kanilang political rivals, ang next na gagawin nila, sila rin lang yan maglalaban-laban. So, ito ngayon. There seems to be an unholy alliance of the MB, CNN, and bad capitalists hell-bent in destroying the image of all credible political figures, including the armed forces, police, GRP, so they can take power with the people's support in 2025 to 2028 timeline. So ano pang direksyon nito? While the GRP and the armed forces focus its efforts to the WPS, the cunning left and CNN is seemingly sacrificing its armed group
in the fields of battle to portray the armed forces as verdugo and to appear defeated, weakened, and inconsequential. Bakit? So it can conceal and achieve its true intentions on the fields of politics unhampered. With their alliances, they are all out to destroy all other credible political figures, to include the armed forces, police, GRP, so they can take power in government with the people's support in 2025 to 2028 timeline. Kung makikita nyo ngayon, namamayagpag yung mga Makabayan Black. Sila na yung hinahangaan kasi sila na lang yung nagko-question tungkol sa budget, na lumalabas na sila na lang ang may puso upang tingnan yung kapakanan ng bayan. And that is why it appears to be, parang naging operation na dark horse racing in perfect storm. Hindi na natin nakikita ang kanilang true intentions, pero nakikita natin ang kanilang ginawa, and that is why malamang iboboto ito at mananalo ito this coming election. So, there is seemingly a looming perfect political storm. Yan yun mga kababayan, kaya kailangan pag-ingatan natin. This is the reason why si Sir Dado at ang kanyang FGF ay talaga namang nararapat lamang hangaan. Dahil pinaghahandaan nila ito. Alam nila ito. Tingnan nyo po, mamaya ipapakita ko yung iba, no? Ito pong isang bagay na ipapakita. Meron pong solusyon yan, subalit mamaya na unahin natin ito. The South China Sea, West Philippine Sea geopolitical issue. I-compare po natin yung previous administration at the current administration. Para malaman natin kung bakit ang nangyayari, paano ba ito masosolve, paano natin i-gel yung dalawa. So, tingnan natin ang policy slant action, kung ano ang intent ng policy na yon at anong naging resulta. Sa previous administration, ganun din sa current. So, titingnan natin ang previous. One, ang policy niya is bilateral talks. Ang intent niya is to delay conflict. Ang resulta, non-aggressive, yung Chinese Coast Guard. Siya. So, dito naman sa current administration, yung policy action niya is assertive action. Yung intent niya is active defense doon sa exclusive economic zone. Yung naging resulta niya, naging aggressive si China. So, balik tayo sa previous administration, yung POGO. Ang intent nito is to generate income. Ang naging resulta, CCP become complacent. Naging complacent na lang si CCP. Wala palang maipagmamalaki ito, walang binatbat itong Pilipinas. Syempre, dito naman sa current administration, yung POGO, knock down yung spying. Kasi nakita natin na seemingly may spying talaga. And that is why knock down ito. So, ang resulta, na-alerto ang CCP. Na-alert sila. So, pangatlo, dito sa previous administration, yung security posture, yung intent niya, makapag-prepare. At ang resulta, na-equip nga ang Armed Forces at Coast Guard. Ipapakita natin yung mga pictures niyan mamaya kung paano na-equip at na-prepare. No? So, dito sa policy and action security posture ng current administration, ang kanyang intent is comprehensive archipelagic defense concept. At nagalit dito yung China dahil nag-deploy tayo ng mga tropa malapit doon sa Taiwan, doon sa Batanes, no, sa mga island doon. Pang-apat is yung ally and protection. Ano ang ating intent dito? Ang intent natin is to acquire advanced military hardware from our allies as part of our protection. Pero ang naging resulta nito, siyempre, kasi wala tayong pera masyado, we entered supposed to be doon sa bases rentals, no, ng mga foreign militaries. So dito sa current administration, ganun din, pero ang gusto nilang mangyari dito, yung intent is increase EDSA sites, which is good. Kaya lang, na-alarm nito ang China. So, dito sa kabila naman sa previous administration, yung economic security. Ang intent niya is to have a bomb shelter, island, traffic decongestion. So, ang resulta, nagkaroon tayo ng subway system. Pagdating dito sa current administration, ang economic security direction niya is yung air defense system, which is good din. Kaya lang pricey ito at inadequate sa ngayon. So, sa previous administration, ang short term niya, to be neutral, develop trust, and delay conflict. Yung short-term intent ng current administration is Armed Forces and Coast Guard buy time against Chinese Coast Guard vessel swarming. Medium term ng previous, prepare, equip, protection, and survivability. Sa current is involve fishermen and BPAR with media in WPS. Makikita nyo mamaya ang effect niya, no, lahat. So, long-term dito sa previous, become strong, advanced, and independent country. Current, long-term, is a comprehensive archipelagic defense concept.
then Enhanced Defense Cooperation Agreement with until the arrival of the MDT forces. Kasi may 60 days yan 30 days from Congress and 30 days doon sa Senate ng US. So before makarating yung forces dito kasi kailangan ng ratification yan, yung approval. So dito sa previous, ang kanyang end state is protect the people and the state territory. Yung current administration is aligned with West timeline for war in the Pacific. Yan ang lumalabas. Wala tayong direction na ano. So, tingnan natin ano bang naging difference, bakit ganyan ang lumalabas. Yung DND secretary nitong previous is non-politician at ang current administration is politician. So, I'm not saying na hindi maganda, pero tingnan natin ang labas. Yung sa previous independent strategic geopolitical direction na ginagamitan ng military decision-making process. Why it is necessary? Because we are talking about national defense. Hindi naman tayo nagsasalita dito about political defense So dito sa kabila naman, defendant geopolitical direction. MDT reliant masyado. So tingnan natin ang next dito. Anong nangyari? Na-slow down ng previous administration yung PLA-CCG Grayson tactics. Samantalang sa current ngayon, naging aggressive itong China. Nandyan na sila. Dati, nandito lang sila sa may Ayungin Shoal ang pinag-uusapan ng previous administration. Sa ngayon, nandito na sila sa Escoda Shoal, which is more or less 140 kilometers away from the island of Palawan. That is less than 100 nautical miles already. Na ang dapat sana dyan, 200 nautical miles exclusive economic zone. Pero nandito na sila sa more than 100 kilometers na lang. So, nagkaroon ng epekto ito sa ating diplomatic and economic ties, relations with China at yung security dyan sa South China Sea. So, ito yung sinasabi kong picture kanina na ipapakita. Nakabili ng maraming FA-50 na mga fighter jets, yung asset ng naval threats nandyan, Philippine Air Force receives second surveillance capability, and then yung territorial defense. At itong sa bandang dulo, nandito yung right side, nandito yung Metro Manila subway na pwedeng magamit natin as bomb shelter in case of airstrike or di kaya missile strike. So, ang approach niyan is bilateral, equip the armed forces and coast guard at nagkaroon tayo ng protection. Dito sa current, ito pong nangyari naman is ang ating approach is assertive action, naka-raise ito ng tensions na alam naman natin last time, yung Chinese Coast Guard at saka Philippine Navy class at Ayungin Shoal, naputulan ng daliri yung isa nating magiting na tropa, dahil sa umangat na nga ang tensyon. At dito sa pinaka-kanan bahagi, nakikita natin na ang ating mga Coast Guard ay umuwi ng nasa stretcher dahil sa panggigipit nitong mga Chinese Coast Guard. So, ibig sabihin, hindi naman sa maging tapat lang tayo, maging totoo lang tayo, lumalabas na there is an operational failure and strategic blunder sa approach na ito. Pero hindi natin masisi, wala na tayong magawa, nandyan na yan. So, all we have to do is to find ways na maayos yan. Paano tayong makabalik ulit sa right track? Okay? How to defend? Ito po yung defense system pwede natin gamitin. First line of defense, yung long-range air defense system capability. Dapat meron tayo niyan. Wala tayo niyan, so aasa tayo sa US. So nandyan na, given. So makatipid tayo dyan kung nandito ang EDCA sites, ang mga US forces, nandito sila at meron silang LRAD, long-range air defense system capability, so magamit na natin. So paborable yan sa atin. Ang pangalawa is ang second line of defense, ang medium range. Dapat ito, kung kaya naman nating bilhin, dapat bilhin na ito ng ating bansa. Kaya kung pwede, wag muna puro bulsa. May paraan naman para madepensahan ang ating bansa. Wag nyo na munang iwaldas at ilustay yung pera ng bayan. Lumalabas na dyan. Next time, ipapakita ko sa next episode yung corruption naman. Pero sa ngayon, eto muna tayo. Concentrate tayo dito. Eto, last line of defense, yung short range air defense system capability. Yun yung, pwede ito yung MANFAD, portable air defense system or air defense capability. So, ito yun. Etong how to defend. Ganito mag-defend ang ating bansa. So, magmula sa labas, yung missile or drone or airstrike, una siyang harapin ng ating first line of defense, which is meron sa EDCA sites.
para hindi tayo gagastos ng malaki, no? Yun dapat ang pag-usapan, magkaroon ng agreement. Pangalawa is yung second line of defense, which is the medium range. Dapat magkaroon na tayo niyan, bibili na tayo niyan. Medyo mura naman yan. At ang pangatlo, itong last line of defense, pwede talaga siguro tayong bumili na niyan para maging ligtas ang ating mga tropa. Hindi lang ating mga tropa, kundi pati ang buong sambayanang Pilipino. So, ito yung integrated defense concept. Airstrike, drone, or missile attack. Ang nakikita natin dito sa integrated defense concept natin ngayon is yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept, CADC, at saka yung EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Titingnan natin yung unit, site, then yung survivability, protection, cyber, air defense capability, counter-strike capability. So sa tatlo na yan, tingnan natin mabuti kung saan tayo pwedeng mag-leverage, no? Ito, unit, EDCA site, US yan, no? Normally. So, ina-expect natin na may 100% survivability and protection yan. May 100% cyber and air defense capability yan. At counter-strike capability yan, 100% din talaga. Alam natin yon, no questions asked. Kaya nga tayo, na anong tawag dito? We trust them na kaya nila tayong protektahan. Yun ang iniisip ngayon ng government eh. So ayaw natin kalabanin. Let's see. Kasi wala nang time para magkalaban pa dito. Let's rally behind kung anong meron. Let's solve what there is. No? Kung anong meron dyan, isolve natin. Ito, pangalawa. Yung OPPSG, malamang may 100 survivability protection yan. Kailangan yan ng dalawa na air defense capability. Medium range malamang, no? So, ang Congress, ganun din. Ang GHQ, AFP, lahat, dapat yan. May medium range yan. Etong brigade at saka regiment, dapat ito, may long range ito sila. Kasi ito yung ginagamit natin eh. Kung kaya na natin. Pero kung hindi pa, wag muna. So, ang battalions, dapat mga short range na ito. Yung MANPAD, Man Portable Air Defense System. Yung companies and batteries, dapat ganun din. Kung kaya natin, magkaroon sana ng short, medium, and long range counter-strike capability yung ating mga batteries. No? So, all in all, nakikita natin, kailangan natin ng 1,000 more or less. Including na yun, yung mga long and medium range. Pero so far, ang maganda siguro kung pag-usapan, magkaroon ng agreement with the US na ito lang muna ang ating i-concentrate ng Pilipinas, survivability and protection. Kasi kung lumampas yung attack, missile attack o airstrike mula doon sa first line of defense at lumampas siya ulit sa second line of defense at hindi siya natamaan, hindi ito na intercept nitong last line of defense, at least meron pa tayong underground bunkers or subway na nandun ang ating mga kababayan. May chance tayo ng survivability and protection. Yun na lang muna tayo. Kasi yun ang medyo mura at malamang madali nating gawin. May capability tayo doon. Nagawa na nga sa Metro Manila eh. Unahin natin kung saan tayo may capability. Now, ang next is, ito ang iasa natin ngayon sa US, sa EDCA. So, hindi ako kumukontra. I'm just suggesting dahil mahirap naman na puro kontra lang ako. Pero pinapakita ko kung anong diferensya. So, yan po yan. Hindi po yan mahal. Actually, pag-uusapan lang dapat yan eh. So, next, ipakita natin yung 3 wars na kinasasangkutan ng US. Yung number 1 is yung nandun sa Ukraine and Russia war. Malaki na ang nagastos nila dyan. Number 2 is itong sa Middle East, yung Hezbollah, yung Iran versus Israel. And then, ang pangatlo dito sa Indo-Pacific, yung nangyayaring girian. So, kung titingnan yung mabuti, 3 wars yan na mangyayari, malamang. So, tingnan natin ang conflict is land war status on world stage. Country at war, continent, type, support, involvement, alliance. Bakit kailangan yan? Tingnan natin. Katulad yan, Russia, Ukraine. Saan yan? Yung Europe, kaninang continent, no? Ang type invasion yan. Ang support, CRINC, China, Russia, Iran, and North Korea. Then NATO and US. May involvement ang NATO and then ang alliance is, may involvement ang US, then ang alliance is NATO. Israel, Iran, ganyan din. CRINC, NATO din. Regional ang type niyan. So, dito sa Myanmar at Sri Lanka, civil war yan. So, ibig sabihin, marami ng gera na nangyayari around the world. Kasama na ang Burkina Faso, Niger, involved dyan ang Russia at saka NATO, ang US, din dyan. Venezuela, meron din silang kinakaharap doon. Syria, Lebanon, matagal na ito, complicated ang war na ito. Kasama din ang Russia at saka NATO, ang US. Korean Peninsula, yan. Ang alliance dyan is Quad. Involved din ang US kasi kaibigan niya, alyado niya, yung South Korea.
Ganon din sa South China Sea, kaalyado natin si US, kaya nandito rin siya, involved din siya. So Quad ang alliance diyan. Ganon din sa India, Quad din yan. So kung titingnan natin, 2 out of 6 ang involvement, no? China's involvement in 2 conflicts has no actual war. Walang actual war yung China. Sa 6 na kinasasangkutan ng US na conflict, 3 doon ay actual war. So anong ibig sabihin nito? US forces is overstretched and supplies is depleting. Na maubos talagang supply mo dyan. And then, China conserve its forces and supplies. Kaya pag-ingatan natin ang ating approach to. Kasi kailangan natin makita ano ba talaga ang sitwasyon sa world stage at ang ating ginagawa. Next is, eto naman, yung China. Itong Pilipinas, Taiwan, Japan, South Korea, India, Australia, ito yung Quad, no? So, ito yung possible na mga flashpoints. Itong nandito sa Taiwan, sa isang island malapit sa Japan, dito sa Pilipinas, yung West Philippine Sea, and then sigurado na maging aggressive si China dyan. At kung mangyari yan, syempre may tropa ang US dyan sa South at saka South Korea at Japan, malamang magresponde din kaagad yan. Pati syempre itong member ng Quad, ang Australia at ang US. Malamang after 60 days, no, yung pinag-usapan natin kanina. So, tingnan natin ang capability ni China. No, ito yung Quad na sinasabi natin, ang Australia, ang India, US at Japan. Ito yung capability ni China. Yung nakikita natin pulang linya dyan, yan yung range na pwedeng abutin ng kanyang short range missile. Short range missile system. Ang pangalawa is ito yung pinapakita natin na medium range to long range missile system. So, sagip na hagip ang Pilipinas. At pag nangyari yan, kaya nga ako nagtataka baka naglulustay ng pera, nangulimbat na ng pera ang ilan sa mga leader, hindi naman lahat. Alam ko may mga matitino din natitira dyan sa Congress at saka sa Senate at saka sa mga politiko. Pero karamihan na halos Ang masaklap dyan, pag ganyan na ang nangyari, kaya parang phenomenal na na ang pagnanakaw parang naging ang paglulustay, ang kulimbat ay parang naging normal na ng iilan sa mga iilan. At ang kakapal na ng mukha, hindi na nahihiya. Kasi pag nangyari ito, tiyak lilipad lang yan papunta palabas ng danger zone. Pupunta yan palabas ng danger zone, no? So kaya nangungulimbat. Siyempre, mahal ang bilihin dyan. Malamang kung saan sila pupunta, anong klaseng pera ang gamit doon? Euro ba yan? Dollar ba yan? So, pagka dinala mo doon 5 milyon lang, baka magugutom ka. Magiging pulubi ka doon. Magiging pulubi ka. Kaya, ang ginagawa nila, milyon-milyon talaga pag kinukulimbat, no? O, ilan lang naman. Ayaw na nating sabihin na no? Hindi na tayo mag-mention kung saan ba pero halatang halata talaga. Sobra-sobra. Kapalan na talaga ng mukha. So, yan ang nangyayari. Bakit ganyan? Kasi ito yung capability ng China. Yung missile system niya from B611 to DF41. Yung nakaitim dyan na mga letra ay yan yung short range at itong dito sa pula, ito naman yung medium to long range. So, ano ba ang sitwasyon ngayon dyan sa West Philippine Sea? Ito, kung mangyayari yan, malamang na suportahan talaga ng Russia si China. So, malaking gulo talaga yan. Kung matutuloy yan, sana hindi. Pero sa totoo lang, it is a time of war. Huwag na nating mabuti pa ang langgam, kahit ang liit ng utak nila, marunong maghanda, marunong imbak ng pagkain. Tayo panay dasal. Alalahanin nyo po, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yan po ang kasabihan. So, kahit anong dasal natin dyan, mas mabuting paghandaan din natin at the same time. Okay? So, ito po ang nangyari dyan sa West Philippine Sea sa ngayon. 251 Chinese vessel na mataan sa WPS, pinakamarami na itala sa Escoda Shoal. Ang Escoda Shoal is more or less 140 kilometers away from Palawan. Meaning to say, less than 100 nautical miles. So, nasa na banda yon? Ang ating forward edge dapat ng ating exclusive economic zone dapat nasa 320 kilometers or 200 nautical miles. Ngayon, nandito na sila sa Escoda Shoal, which is more or less 140 kilometers away from Palawan. So tingnan nyo, anong masabi natin? Kontrolado ba natin yan? Magpakatotoo lang po tayo. So kailangan natin talaga maghanda. Huwag na nating i-bash sina Sir Dato at ang iba pang mga organization na gustong maghanda.
Dahil darating tayo diyan. No, wag tayong utak maging mas mabuti pang utak ng langgam naghahanda tayo nagbabash pa. Dapat tumahimik na lang tayo. Let them do that dahil pakinabangan din natin naman 'yan pagdating ng araw. So, tingnan nyo, ang news na ito ay nangyari noong September 24, 2024, alas 6:20 ng hapon. So, kung tutuusin, ito po, titingnan natin ulit, no? Balikan natin yung comparison natin between the previous and current. So, wag nating sabihin na may lamang o may lamang dito. Ang gagawin natin dito is piliin natin kung anong nagawa ng previous administration na maganda at anong nagawa na maganda ng current administration at yun ang ating gagamitin. No? So, ito po, tingnan natin. Dito kasi sa dati, na-delay nito ang aggressive claim. Na-delay niya ang CCP's aggressive claim of Philippine Exclusive Economic Zone for 3 years. Dahan-dahan nandun sila sa Ayungin Doon tayo nag-aano sa Ayungin nun. Umiikot man ng barko ni China, hanggang doon lang. Or kung pumapasok man, hindi sila masyadong aggressive. Pero this time, very aggressive sila. In 3 years, PH is losing grip of more than half of EEC. Kasi pinakita natin kanina, di ba? Yan di ba? Nandito na sila So, in 3 years, more than half of EEC. So, EEC. So, anong pwede natin gawin? So, tingnan natin ang previous administration, yung bilateral talks, pwede natin gamitin ulit yan. Pagdating dito sa current administration, continue natin ang crackdown ng spying ng mga POGO. Then, yung dito sa previous, kunin natin yung preparation, then equip AFP and Armed Forces and Coast Guard. Then, yung dito sa current administration naman, i-adapt natin, continue natin itong comprehensive archipelagic defense concept. Dito naman sa previous, yung acquisition of advanced military hardware, then bases rentals. Bakit hindi tayo pwede magkipag-usap about bases rentals? At the end of the day, dinidepensahan natin dito ang interest ng mga ng US naman because we are part of their first island chain, no? First line of defense. Kaya wag na tayong keme-keme pa. Gawin na natin itong diretsa. Maging honest tayo sa ating sarili na tayo ay ginagamit talaga dyan para depensahan ang interest ni US. First island chain. So, bakit hindi tayo makipag-usap ng formalan at diretsahan? Para walang problema. Kaya tayo nagkakagulo-gulo kasi pakeme-keme tayo No, next. Increase EDCA size. Kung pwede, increase nyo pa kasi we already crossed the line. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon sa dati. No? Sa dating approach ng previous administration, hindi na. Kasi na-cross na ng current administration ang line. Kaya nga yan, half of the EEZ na ang na-lose ang grip natin. So sila na ang nandun. Marami na sila doon. So, next. Itong bomb shelter, yung pamamagitan ng subway system, ituloy natin yan. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang bahagi ng bansa tulad ng North and South Luzon, Visayas, and Mindanao. And syempre, yung air defense system, ituloy natin yan. Yun na yung sinasabi ko, pag-usapan natin with the US. Yung long range, hindi natin kaya, mahal yon. Medium range, baka pwedeng kalahati lang. At lahat ng short range, yun ang kukunin natin. And at the same time, yung survivability and protection, yung paggawa ng subway system. So doon na lang, para makamura. Dapat ganun lang muna siguro ang ating gagawin. Then, imbes na assertive action, ilipat natin ito sa legal assertion. Mag-assert tayo legally and ang intent natin is to monitor and provide a credible presence lang dyan. Kasi hindi na tayo pwede mag-depend. Anong i-depend mo? Tubig na. Nandun na sila sa shoal. Tayo na sa tubig. Nga naman depend. Credible presence na lang and then continuous monitoring. So, paano ito? Ito naman, konting hindi na magmamagaling tayo. Baka naman makatulong lang. Negotiate with bargaining chip in a position of strength. Possibilities of what to negotiate. So, ano yung possibilities of what to negotiate? Negotiating table of content. Negotiating table of content. China and Philippines. Tingnan natin. Ano yung una sa negotiating table? Yung original claim. Ano sa China? 9 dash line. Ngayon, naging 10 dash line. Mamaya, naging 11 dash line yan. Baka aabot yan ng 1,000 dash line. Medyo tingnan natin. Kasi parang yung BIFF dati yan. Tapos naging MILF, BIFF, hindi MILF, BIFF, tapos naging MILO, Milo. Kaya sabi ng isang official doon dati, tropa natin, parang scout ranger din yun si sir. Sabi niya, baka sa susunod maging Ovaltine na yan. So, malamang dyan din ang pupuntahan ng China So, siguro dapat maging lang ang China dyan.
Philippines, eto, occupancy o Pag-asa Island. O lahat yung mga island na yan dyan, pinangalan natin ito na Kalayaan Group of Island, di ba? Yung KIG. Pero ang ino-occupy lang natin is yung Pag-asa. So yun ang ating original claim. So historical claim sa China, South China Sea. By its name alone, South China Sea na eh. Anong laban mo dyan? Di ba? Sabi ni China. Pero si Philippines naman kasi may old Philippine map yan na nakalagay kung hanggang saan yung ating teritoryo at exclusive economic zone sa bago. So tingnan natin ang legal claim. Ang legal claim niya is artificial island occupancy. So nag-occupy na siya ng artificial island eh. Meaning to say, paano mo sasabihin yan na sa'yo yan, eh kami ang nandito. Ganyan ang lumalabas eh. Para bang dito sa atin, pag ikaw ay informal settlers at pumasok ka dun sa lupa ng may lupa, eh hindi ka basta-basta mapaalis. Ako nandito eh. Diba? Parang gano'n na. So, ang Philippines naman is, ang ating legal claim is the 2016 arbitral ruling. Meron tayo dyan. So, paano natin gamitin? So, assertion and security. Ang ginagawa ng China, Grayson tactics. And now, it becomes the use of force. Brute force na. Ang Philippines naman is active defense and alliances. So, ngayon, imbes na active defense, yun na yung sinasabi natin kanina. No? Gagawin na lang natin na legal assertion. And then, monitor with a credible presence na lang. Kasi ang presence mo, hindi na. Kahit man naman kunin ng China siguro yung buong South China Sea. Sige, tingnan natin. Sinong lalaki ang tiyan? Higupin nyo lahat ng tubig dyan sa South China Sea. Tingnan natin kung maubos ninyo. Sa sobrang pagkagarapal at pagkaganit, no? Hindi naman. Tingnan natin. Let's be objective sa ating pinag-uusapan. Number 5. Information and kinetic operations. Sinong lamang dito? China, ahead siya sa kinetic operations. Kasi nandyan ang kanyang mga barko, marami siyang barko, may kakayahan siya. Siya ang dyan ngayon, nagdodomina. Si Philippines naman, ahead in information operations. Yun din ang maganda kasi medyo nagbabalance tayo. Then, 6 is diplomacy. Sa diplomacy, Chinese characteristics yan eh. Pag Chinese characteristics, ang pinag-usapan dyan, a position of strength. No? Kasi, ganyan talaga sa China, matagal sila nasa ilalim ng pamumuno ng mga emperor at mga hari, and that is why yung characteristics nila hanggang ngayon hindi pa rin talaga naalis. Position of strength pa rin talaga. And siguro hopefully baka mga year 3000 baka maging na sila yung civilized na ang approach na equal na ang tingin. Pero kailangan din natin mag-cope up, and that is why tayo ginamit natin international law. Sana international law na rin ang gamitin ni China, pero hindi niya gagamitin yon. Because sa tingin natin, of course, Chinese characteristics ang gusto nila, yung position of strength. Then 7 is economy. So ang ginagawa ni China is tarification, maglagay ng tariff at saka sanctions doon sa ating mga exports goods. Na sa Philippines naman ang ginagawa natin, nag-diversify tayo. Diversification. Pinapalawak natin ang ating business partners. Hindi lang sa ASEAN, nandiyan ang Japan, Korea, EU at iba pang mga bansa tulad ng US. So, possibilities of how to leverage negotiation. Anong magagawa natin dito? 1. UN and international law, environmental protection. Yan ang ating i-pursue. Siyempre, si China dyan, ignore niya yan o i-depend niya. So, imaginary delineation of responsibility na dyan sa South China Sea. Kung sinong poprotekta ng ganitong ng lugar na ito. So, UN and international law negotiation, ganun din ang gagawin ng ng China dyan, i-ignore niya yan or depend niya, nasa kanya na yan. Equal or lesser 200 nautical mile partition. Kasi meron tayong mga bansa sa ASEAN na magkadikit. And that's why, imbes na kukunin natin ang 200 nautical miles, pupunta tayo sa gitna. Halimbawa, 400 kilometers lang yan. Within 200 na lang tayo. Hindi na natin kukunin yung 200 nautical miles. 200 kilometers na lang. Ganon. So, UN legal negotiation, paano yon? Renaming of portion of SCS to WPS. Pag once nagawa na natin yung imaginary delineation, yung equal or lesser 200 nautical mile partition, ipunta na natin kaagad ito sa UN para ma-rename na yung South China Sea to WPS. Kasi yun yung sinasabi ng China eh, sa historical claim nila, na South China Sea yan eh. Alangan naman naging sa Pilipino yan o sa mga Malaysian. Siyempre sa Chinese. Di ba? So, number 4. UN legal negotiation. Paanong gawin natin? Elevate na yan. Ang renaming, i-elevate na natin sa UN intervention. For UN intervention, no? I-rename natin ang portion
ng South China Sea to West Philippine Sea para magkaroon tayo ng legal na usapan na dyan. No? Then, security. Aggressive yan si China, sigurado. Pero, i-pursue natin ang self-reliance defense posture, then multi-alliances. So, hopefully, nakatulong ito. Sir Dado, magpagaling po kayo so that next time, sana sir, at makapag-ano tayo, makapag pre-recorded na may pag-uusapan ng mga issue and then pwede rin sa live. Maraming salamat sa lahat na nanood. Magandang araw po.